Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1177-82. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi ako ganoon kalayo mula sa pinakamataas na yugto ng Metal of Wind Lightning. Sumilay si Joy sa mga mata ni Francis. Si Francis ay susubok upang maging isang demigod kapag ang kanyang Metal of Wind Lightning ay umabot sa tuktok. Sa oras na iyon, ang 5 elemento ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay magsasama-sama sa isa. Matapos maging isa ang 5 elemento, hihipos si Francis sa pagka-Diyos ng mga tunay na Diyos, at magagawa niyang lumikha ng sarili niyang divine power. Bagamat malakas ang lightning fire obliteration, limitado ang potensyal nito at hindi makahabol sa divine power. Bilang karagdagan, ngayong nakakuha na ng malalim na pag-unawa si Francis sa 5 Elemental Wind Lightning Technique, ito ay kapaki-pakinabang din sa pagpapalakas ng kanyang little world. May tao dyan. Biglang napansin ni Francis ang dalawang figure na dumaan sa kanyang teritoryo. Ang dalawang figure ay biglang huminto sa ere at nagsimulang lumipad patungo sa direksyon ni Francis. Wala silang eye bloodlines. Paano nila ako makikita sa malayo? Nagulat si Francis. Dahil lamang sa kanyang eye bloodline at sa katotohanan na mayroon siyang pahiwatig ng control sa Ancient Dream Realm, kaya niya nakikita ang dalawang ito sa malayo. Whoosh! Gamit ang kanyang kaliwang kamay, inalis ni Francis ang mga buto na hindi tao. Whoosh! Whoosh! Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa harap ni Francis. Hindi na kailangang itago ito. Ilabas ang inilagay mo lang sa interspatial na dimensyon. Ang isa sa kanila ay isang kabataang nakaputi na may bastos na ekspresyon, at ngumisi siya nang makita si Francis. Binigyan siya ng kanyang mga ninuno ng isang tool bago siya pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension na mahinang nakadarama ng mga kayamanan o mapagkukunan na naglalaman ng malakas na kapangyarihan. Ilang sandali ang nakalipas, naramdaman niya ang isang kayamanan sa direksyong ito, kaya lumapit siya upang tingnan at nakita si Francis. Alam niya na ang kayamanan ay nasa mga kamay ni Francis nang hindi man lang nag-iisip. Ang isa ay isang rank 2 True God Elder. Tumayo siya sa tabi ng kabataang nakaputi at masusing siniyasat si Francis. Kung sila ay nasa labas ng mundo, ang Elder na ito ay hindi mag-abala sa isang peak stage na Mystic Light Realm, ngunit pagkatapos, ito ay kakaiba na ang isang peak stage na Mystic Light Realm ay lumitaw sa Wild Ancient Secret Dimension. Nilaibat ng mga mata ni Francis ang dalawa. Hindi niya mahulaan kung saang lahi sila mula sa kanilang hitsura, ngunit matalas ang mga mata ng binata, at panay ang aura niya sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay malamang na mas mataas kaysa sa matanda. Akin na. Bakit ko ilalabas? Si Francis ay may kalmadong ekspresyon at hindi siya natakot. Sila ay kumikilos kaya bastos kahit na nasa kanyang teritoryo. Sa sandaling kumilos sila, agad silang papatayin ni Francis. Kung ano ang gusto ko ay magiging akin. Ang kabataang nakaputi ay huminto saglit bago nagsalita sa malakas na tono. Hindi siya naglagay ng peak stage na Mystic Light Realm sa kanyang mga mata. Ang una niyang akala ay ibibigay ni Francis ang kayamanan at makiusap na sumali sa kanilang partido, ngunit sa halip tumanggi si Francis. Nagulat ito sa kanya. Gayunpaman, kung ano ang gusto niya ay magiging kanyang alinman sa paraan. Junior, ibigay mo ang kayamanan at lumayo ka. Sa wakas ay nagsalita ang matanda na may naiinip na ekspresyon. Kahit gaano man hinala si Francis, ang Elder na ito ay isang rank 2 True God, at nasa tabi niya si Young Master Harry. Magagawa pa ba ng isang peak stage na Mystic Light Realm na lumaban? Kayong dalawa ay nililigawan si kamatayan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis, at sumilay sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Kasabay nito, isang hindi nakikitang pisikal na puwersa ang sumilay mula sa kanya. Kung talagang hindi alam ng dalawang ito kung ano ang makakabuti sa kanila, hindi niya kasalanan ang pagiging walang awa. Nagsalubong ang kilay ng matanda. Ang estado ng pag-iral ni Francis ay hindi normal at ang kanyang aura ay napakalakas, kaya agad na nagpadala ng mensahe ang Elder, Young Sir Harry, ang taong ito ay lubhang kakaiba. Ang sobrang kakaibang taong ito ay may mahalagang kayamanan sa kanya.
Ganap na hindi pinansin ni Harry ang babala ng matanda. Naglakas loob si Francis na tingnan siya at sabihing nililigawan niya si kamatayan. Gagawin ni Harry si Francis na sana ay patay na siya. Weng! Itinaas ni Harry ang kanyang palad at hinampis ito, nagpakawala ng puyo ng tubig. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Malamig ang ekspresyon ni Francis habang nakataas din ang kanyang palad. Whoosh! Agad na lumitaw ang nakaasol na elder sa tabi ni Francis at pinakawalan ang puwersa ng isang rank 3 true god. Kasabay nito, ilang dosenang makapangyarihang hayop sa kanilang paligid ang naglabas ng malalakas na panggigipit. Patayin! Nang walang ibang sinasabi, ang nakaasol na nakasuot na elder ay nagpakawala ng 2 kidlat na halimaw na sumusugod. Ranggo ng ikatlong tunay na alipin ng Diyos. Naging malungkot ang ekspresyon ni Harry habang ang matanda ay nagsimulang magpanik. Hindi nila inaasahan na napakawalan diyan ni Francis na itatago niya ang kanyang alipin. Higit pa rito, lahat ng mga hayop na inalipin ni Francis ay nagtatago rin sa malapit. Weng! Upang matiyak na walang aksidente, ipinalibot ni Francis ang Sacred Lightning Body at sinisingil patungo sa Harry. Bago pa man makalapit si Francis, nakaramdam si Harry ng matinding pressure. Napakahusay ng pisikal na lakas ng taong ito. Nagpakita si Harry ng hitsura ng gulat. Napakataas ng kanyang katayuan sa kanyang pamilya, at binigyan siya ng kanyang mga ninuno ng lahat ng uri ng offensive at defensive na kasanayan bago siya dumating sa Wild Ancient Secret Dimension. Walang magiging problema para sa kanya at sa Elder na makitungo sa isang rank 3 true god, ngunit ang lakas na ipinakita ni Francis ay napakataas din. Bagamat si Harry ay mayabang, ito ay dahil sa kanyang lakas at mga nakatagong baraha. Parang wala siyang utak. Pumunta ka. Umungol si Harry habang siya at ang matanda ay sabay na umatras. Patayin. Si Francis ay napuno ng layuning pumatay habang sinusundan niya ang nakaasol na matanda. Water Screen Massacre. Ikinumpas ni Harry ang kanyang mga palad, at ang mga batas ng tubig at hangin sa langit at lupa ay naging isang higanteng whirlpool. Ang whirlpool ay naglalaman ng suction force na humila kay Francis at ang nakaasol na nakasuot na elder. Forbidden Illusion Lost World. Dahil may intensyon siyang pumatay, hindi itatago ni Francis ang alinman sa kanyang mga kakayahan. Gumamit agad siya ng illusion technique. Si Harry at ang nakatatanda ay agad na naapektuhan ng ilusyon ni Francis, at nakatayo lang sila roon habang ang kanilang mga kaluluwa ay pumasok sa isang maulap na purple maze. Si Francis at ang nakaasol na elder na nakasuot ng asul ay sumugod sa duo matapos masira ang whirlpool. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumabas si Harry mula sa ilusyon ni Francis. Siya ay basang-basa sa malamig na pawis, at tumingin siya kay Francis nang may takot. Mayroon siyang kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa ngunit naapektuhan pa rin ng ilusyon ni Francis. Mula dito, nakikita niya kung gaano kalakas ang mga ilusyon ni Francis. Sa sandaling ito, ang mga hayop na nakapaligid sa kanila ay lubos ding nakapalibot sa dalawa. Tumakbo. Hindi nagabala si Harry sa matanda sa tabi niya. Kumuha siya ng Jade Sleep at dinurog iyon. Whoosh! Ang mga batas ng tubig at hangin ay nakapalibot sa kanyang mga paa. So, si Harry ay nawala sa langit at lupa sa hindi kapani-paniwalang bilis. Patayin mo muna siya. Utos ni Francis bago hinabol si Harry. Weng! Isang pares ng malakristal na puting kidlat na pakpak ang namuo sa likod ni Francis. Kidlat ng ningning na kidlat. Boom! Sa isang nakakabinging pagsabog, si Francis ay naging isang kidlat at agad na kumislap ng ilang dosenang libong milya. Ang Ancient Dream Realm ay hindi masyadong napigilan si Francis, kaya ang kanyang bilis ay mas mataas kaysa sa iba. Boom! 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 Tumatakbo papalayo si Harry nang makarinig siya ng pagsabog, at ang hitsura ng isang kidlat ay natakot sa kanya. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Harry nang tingnan niya ang kanyang divine sense. Paano ito posible? Nahuli ang brat na iyon. Nasa Mystic Light Realm pa lang siya. Nagulat si Harry. Kailangang malaman ng isa na ang paraan ng pagtakas na ginagamit niya ay partikular na ginawa para sa kanya ng kanyang mga ninuno. Kahit ang rank 4 true gods ay hindi makakahabol kung hindi sila dalubhasa sa bilis.
Bagaman marami siyang iba pang pamamaraan, handa sila para sa paparating na mas malalaking panganib. Ang paggamit ng mga ito kay Francis ay magiging isang basura. Nagulat din si Francis. Hindi niya inaasahan na hindi niya kayang abutin ang isang quasi-god sa Ancient Dream Realm noong ginamit niya ang kanyang Lightning Radiance Flash. Sure! Isang gintong busog ang lumitaw sa kamay ni Francis. Pinagsama ni Francis ang kapangyarihan ng Lightning Fire Obliteration dito at naglabas ng gintong arrow patungo kay Harry na may isang whoosh. Shit! Ipinalibot ni Harry ang mga batas ng tubig at hangin at ginalaw ang kanyang katawan, ngunit bumaril pa rin ang palaso sa kanyang balikat. Sa sandaling ito, 3 figure ang lumipad mula sa isang kagubatan sa ibaba. Ang biglaang pagkagambala ng kapangyarihan sa kalangitan ay nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na malalakas na karera. Hindi ba't Harry iyon? Isang gwapong binata ang nakatingin sa malayo. May humahabol talaga kay Harry. Nagulat ang boses ng isang babae. Boom! 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 Tumunog ang mga pagsabog habang ang isang lalaking may gininto ang buhok na may malamig na gwapong mukha ay nakalapit kay Harry sa gitna ng isang bagyo ng kidlat. Mamatay! Nagalit si Harry, at isang asul na kristal na perlas ang lumitaw sa kanyang kamay. Basag! Nabasag ang kristal na perlas, at isang nakakatakot na whirlpool ng tubig at hangin ang lumitaw sa langit at lupa, na pumatay sa isang ranggo na ikatlong tunay na Diyos. Gayunpaman, naramdaman ng kaliwang mata ni Francis ang kapangyarihang ito matagal na ang nakalipas, at umatras na siya noong kinuha ni Harry ang asul na kristal na perlas. Nang makitang iniiwasan ni Francis ang kanyang diskarte, hindi na nagpaiwan si Harry. Sa puntong ito, halatang hindi siya magpapatuloy sa pakikipaglaban kay Francis. Tumakas siya. Si Francis ay may pangit na ekspresyon. Ang kalaban ay medyo malakas sa kanyang sarili, at mayroon siyang napakaraming nakatagong baraha. Kung gusto ni Francis na patayin si Harry, kakailanganin niya maglabas ng sarili niya mga nakatagong card. Gayunpaman, mayroong isang grupo ng mga manunood ngayon, kaya ayaw ni Francis na gawin iyon. Si Francis ay hindi nag-abala sa 3 sa kagubatan at naghanda na umalis, ngunit ang 3 ay lumipad pataas. Ang kaibigang ito ay napakahusay. Nagawa mo pang habulin si Harry. Sabi ng isang gwapong binata with a friendly expression. Siguro kung saang puwersa ka nanggaling. Kahit si Harry ay natatakot sa iyo. Isang babaeng nakapink na damit ang ngumiti at nagsalita sa nakakaakit na boses. Harry! Sa wakas ay nalaman na ni Francis ang pangalan ng bastos na kabataang iyon. Siguradong hindi matatakot si Harry kay Francis sa one-on-one fight, ngunit alam ni Harry na si Francis ay may tulong ng isang rank 3 true god at ilang dosenang nakakatakot na hayop, kaya hindi siya nang ahas na manatili at lumaban kay Francis. Whoosh! Ngayon lang dumating ang nakaasol na elder at nagpadala ng mensahe kay Francis matapos tingnan ang 3 sa tabi ni Francis. Guru, ang 3 ito ay mula sa Golden Armed Race. Ang Golden Armed Race ay isang malakas na pag-iral sa gitna ng 4.5 star na puwersa, at mayroon pa silang posibilidad na maging isang peak 4-star power. Ang pangalan ko ay Hendrik, at kami ay mula sa isang puwersa na sumasalungat sa Skywater Yaw Race. Bakit hindi sumali sa amin? Napatingin si Hendrik sa nakaasol na elder at nagpadala ng imbitasyon. Isang tahimik na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa tabi ni Hendrik. I'm sorry, pero may iba pa akong gagawin. Agad na tumanggi si Francis. Bagamat ang lakas ng lalaki at babae ay maaaring hindi kasing husay ni Harry, medyo malakas sila, at ang malaking nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi nila ay isang rank 3 true god. Bakit ang isang pangkat na tulad nito ay mag-iimbite kay Francis? Dahil lang ba sa sinubukang patayin ni Francis si Harry? Pinaplano mo bang pumunta sa Phoenix Forest? Nabalitaan ko na ang Phoenix Forest ang pangunahing target ng Skywater Yaw Race. Malumanay na sabi ng eleganteng babaeng nakapink na nakangiti. Ang Skywater Yaw Race na tinutukoy ng Golden Armed Race ay tumutukoy sa lahi na pinanggalingan ni Harry, ngunit mas interesado si Francis sa Phoenix Forest. Kahit na si Francis ay maaaring pumasok at umalis sa lugar na ito kung kailan niya naisin, ang kanyang hanay ng paggalaw ay napakaliit pa rin. Ang iba't ibang puwersa mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nag-scout sa Wild Ancient Secret Dimension sa daan-daang milyong taon.
Lahat sila ay may mga mapa at impormasyon tungkol sa kapalaran dito. Ang Phoenix Forest ay talagang isa sa mga sikat na lugar. Kung ganoon ang kaso, sasama ako sa iyo. Hindi tumanggi si Francis. Kung sakaling nakilala niya si Harry sa Phoenix Forest, makakahanap din siya ng pagkakataon na patayin siya. 1178. Si Harry ay isang inapo ng unang elder ng Skywater Yao race. Siya ay napakayabang, ngunit ang kanyang talento at lakas ay hindi masama. Nang makitang walang alam si Francis tungkol kay Harry, nagsimulang sabihin sa kanya ni Hendrik ang ilang bagay. Ang kanyang lakas at talento ay talagang hindi masama. Tumango si Francis. Ang lakas ni Harry ay kapantay ng kay Francis bago ang huli ay nakalusot sa pinakamataas na yugto ng Mystic Light Realm. Kailangang malaman ng isa na si Francis ay mayroong sinaunang Dream Realm at ang espiritual na mata ng Diyos. Bagamat si Harry ay isang disipulo ng pinakamataas na kapangyarihang may 4 na bituin at mayroon ding maraming mapagkukunan, ang gayong tagumpay ay nalampasan ang lahat ng iba pang mga henyo na nakilala ni Francis sa Ancient Desolate Realm of God sa ngayon. Kuya Francis, hindi mo man lang ginamit ang iyong bloodline power, ngunit nagawa mo pa ring takutin si Harry. Mukhang hindi simple ang lakas ni Brother Francis. Binigyan ni Hendrik ng malalim na sulyap si Francis at pinuri. Gayunpaman, nahulaan niya sa kanyang puso na, ang tunay na dahilan kung bakit tumakbo si Harry ay dahil si Francis ay may tulong ng isang rank 3 true god habang nag-iisa si Harry. Ang aking bloodline ay napaka-normal, kaya hindi ito gaanong pakinabang. Sabi ni Francis. Sinisikap ni Hendrik na alamin kung saang puwersa galing si Francis, at ang sagot ni Francis ay nangangahulugan na wala siyang sinaunang bloodline. Kahanga-hanga na nagawa ni Brother Francis na linangin sa ganoong antas na may normal na bloodline. Bahagyang ngumiti si Hendrik. Noong una ay inakala niya na si Francis ay naglakas loob lamang na habulin si Harry dahil siya ay mula sa isang malaking kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling ito, inamin ni Francis na wala siyang sinaunang bloodline. Ang sinabi ni Francis ay nakakuha ng atensyon ng matangkad na babae at ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Golden Armed Race. Ipinalibot nila ang kanilang bloodline power at kinumpirma na si Francis ay talagang walang anumang sinaunang bloodline power. Tumigil sandali ang ekspresyon ni Francis habang nakatingin kay Hendrik. Masyadong palakaibigan ang ugali ng grupong ito. Siguro naramdaman lang ni Francis na kakaiba ito dahil palagi siyang nakatanggap ng malamig na balikat mula pa noong dumating siya sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa daan, nalaman ni Francis na ang Phoenix Forest ay nasa teritoryo ng Phoenix-tailed bird race. Ang Phoenix-tailed bird race ay isa sa 4 na pinakamagandang karera, at sila ay nirerango sa ika-1258 sa gitna ng 10,000 ancient races. Tanging ang mga puwersang napakalakas din, tulad ng pinakamataas na 4-star powers o near-peak na 4-star powers tulad ng Skywater Yao race at Golden Armed race, ang nangahas na pumasok sa kagubatan. Siyempre, susubukan din ng ilang miyembro ng mas maliliit na puwersa na pumasok. Pagkatapos ng lahat, ang anumang kayamanan mula sa naturang espesyal na lugar ay magiging katumbas ng halaga ng makukuha nila sa ibang lugar sa loob ng ilang dosenang araw. Ang Phoenix Forest ay napakalayo, at ang grupo ay mangangailangan ng malapit sa 1 buwan kahit na sila ay lumipad ng buong bilis. Ito dapat ang gilid ng gitnang rehiyon ng Ancient Dream Realm. Bulong ni Francis sa kanyang puso. Hindi pa niya gaanong na-scout ang Ancient Dream Realm, at nag-ooperate lang siya sa teritoryo ng mga karera na nirerango sa 5 hanggang 6 na libo bago ito. Gayunpaman, papunta na siya ngayon sa teritoryo ng Phoenix-tailed bird race, na nirerango sa 1,000. Ang lakas ng mga quasi-god at true god na ito ay napakataas. Sila ay magiging isang nakakatakot na puwersa kung sila ay magkakasama. Si Francis ay may tame time na ekspresyon. Ang beastword ni Francis ay hindi magiging tugma para sa alinmang lahi na nagawang magtipon. Gayunpaman, walang anumang intensyon si Francis na labanan sila ng direkta. Dahil ang mga ekspertong ito ay nagpaplanong pumunta at manakop sa mga lugar na may mga mana, maaari siyang sumama at makakuha din ng ilang mga benepisyo. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Francis na sumama sa Golden Armed Race para pumunta rito. Si Francis ay nagkaroon ng kalamangan sa mga tuntunin ng pandama at bilis sa Ancient Dream Realm. Marami rin siyang mga diskarte sa pag-save ng buhay.
Ito ang Phoenix Forest. Ang Golden Armed Race Trio ay nagpahayag ng labis na kagalakan. Hindi mabilang na malalaking baging at puno ang makikita sa di kalayuan. Ang mga halaman na ito ay magkakaugnay sa isa't isa at hinaranggan ang kalahati ng kalangitan. Bago sila makalapit, naramdaman ng grupo ang malakas na pag-akyat ng Heaven Earth Yuan Chi na may nakakapreskong sensasyon. Isang malalim na buntong hininga ang nagpaginhawa sa kanilang katawan. Whoosh! Whoosh! Isang grupo ng 4 ang lumipad sa kanila. Ang pinuno ay nagpalabas ng nakakatakot na aura ng apoy, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa antas ng isang ranggo na ikatlong tunay na Diyos. Napakaraming malakas na grupo. Bulalas ni Francis. Malayo ang nakikita niya, at nakita niya ang mga grupo na papalapit sa Phoenix Forest mula sa bawat direksyon. Sa hitsura nito, ang lugar na ito ay napakasikat. Ang Phoenix Forest ay kung saan pinananatili ng Phoenix-tailed bird race ang kanilang mga patay. Lahat ng uri ng bihira at sinaunang mapagkukunan ay matatagpuan dito. Habang papasok ang isa, mas mahalaga ang mga mapagkukunan. Ang sentro ng Phoenix Forest ay naglalaman ng walang limitasyong kapalaran. Kung ang isa ay mapalad, maaari pa nilang makuha ang mga balahibo ng buntot ng makapangyarihang Phoenix-tailed birds. Mga balahibo ng buntot ng Phoenix-tailed birds. Nagpahayag si Francis ng nagulat na ekspresyon. Tama. Ang Phoenix-tailed birds ay may isang tiyak na kaugnayan sa mga maalamat na phoenix. Ang kanilang mga balahibo sa buntot ay napakabihirang. Hindi rin sila materyales. Maaaring naglalaman pa sila ng origin of fire mula sa Phoenix-tailed bird na iyon. Sabi ni Hendrik habang pinangunahan niya ang grupo patungo sa Phoenix Forest. Nang malapit na sila, maririnig ang tunog ng labanan sa loob ng Phoenix Forest. Nakita ni Francis ang panlabas na rehiyon ng Phoenix Forest at napansin ang isang grupo ng 3 tao na nakikipaglaban sa isang rank 3 True God Phoenix-tailed bird. Ang katawan ng Phoenix-tailed bird ay maliit, ngunit ang buntot nito ay mas mahaba kaysa sa katawan nito, at ang iba't ibang kulay na apoy ay nasusunog sa buong buntot nito. Whoosh! Whoosh! Ang Phoenix-tailed bird ay naglabas ng hindi mabilang na mga butil ng apoy na nabuo sa isang maraming kulay na lambat ng apoy, na lumaban sa 3 eksperto. Anong kontrol? Hindi mapigilan ni Francis na mapasigaw. Nakita ng kanyang mga mata ang Phoenix Forest, at kitang-kita niya ang labanang ito. Ang kontrol ng Phoenix-tailed bird sa kakaibang apoy sa katawan nito ay lubhang tumpak. Nagawa nitong pagsamahin ang lahat ng apoy nito sa mga string. Maaaring isipin ng isa kung ano ang mangyayari kung ang mga string na ito ay nakabalot sa kanila. Marahil ito ay dahil ang kanilang kontrol sa apoy ay kaya tiyak na sila ay nanirahan sa isang kagubatan sa halip na isang lugar na may sunog. Napaisip si Francis sa panunood ng laban ng Phoenix-tailed bird nang bigla niyang narinig ang isang boses na nagparamdam sa kanya ng pagkasuklam mula sa hindi kalayuan. Kuya, ang batang iyon na si Francis. Napuno ng saya ang ekspresyon ni Howard nang makita niyang lumipad si Francis. Noon, natuklasan nila ng kanyang kapatid si Francis, ngunit ang huli ay nakatakas dahil sa Beast Horde. Hindi niya akalain na makikita niyang muli si Francis dahil napakalaki ng Wild Ancient Secret Dimension. Sa hitsura nito, tiyak na magkikita ang mga kalaban. Oh! This time, papatayin ko na siya. Lumayo ang tingin ni Howard mula sa Phoenix Forest at lumingon kay Francis. May 5 tao. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Howard. Sa pagkakataong ito, may 4 pang tao sa tabi ni Francis. Hindi man niya masabi kung ano ang mga bloodline nila, hindi simple ang kanilang mga aura. Gayunpaman, may mas maraming tao mula sa blue-scaled race sa tabi ni Zed. Mayroon silang kabuoang 8 tao. Kuya Francis. Nagpakita si Carla ng masayang ekspresyon nang makita niya si Francis. Sa wakas ay makakapag-relax na siya pagkatapos makitang maayos si Francis sa kabila ng nakakaharap ang nakakatakot na kawin ng hayop. Sa kabilang banda, bahagyang nag-alala si Mindy. Ngayong muli nilang nakilala si Francis, tiyak na hindi pakakawala ni Howard si Francis. Whoosh! Agad na lumipad sina Howard at Zed at hinaranggan ang landas nina Francis at Hendrik. Nakita din ng iba mula sa blue-scaled race ang kanilang mga aksyon. Lahat, ang taong ito ay may alitan sa blue-scaled race. Iwan mo siya rito.
Si Zed ay may normal na ekspresyon habang nagsasalita siya sa isang malakas na tono at itinuro si Francis. Si Francis ay walang sinaunang bloodline habang ang iba ay lahat ay may sinaunang bloodline. Nangangahulugan ito na hindi sila nagmula sa parehong lahi. Naniniwala si Zed na ang tatlo pa ay hindi mangangahas na saktan ang 8 mula sa blue-scaled race para lang kay Francis. Kaibigan ko siya, tumingin si Hendrik sa dalawa sa harapan at walang emosyong sinabi. Napangiti ang matangkad na babae habang nakikita ang nangyayari, ngunit hindi siya nagsalita. Ang iba pang malaking lalaki ay tahimik sa buong paglalakbay, at gayon din ang nakaasol na matanda. Na-offend niya tayo. Nagpakita si Zed ng isang nakamamatay na ekspresyon. Tinitigan ni Carla at Mindy sina Zed at Howard na may galit na mga mata ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Sa 8 mula sa blue-scaled race na naroroon, bukod sa Who Brothers, isa sa kanila ang pinakamalakas na quasi-god ng blue-scaled race, quasi-god Leroy. Ang 3 pang True Gods ay pawang may kinikilingan kay Zed at quasi-god Leroy, kaya hindi na sila mag-abala kay Carly at Mindy. 3 matatanda ng blue-scaled race ay umiling at lumapit. Lahat, hindi na kailangang gawing malungkot tayong lahat sa isang peak mystic light realm. Kahit na ang tono ng 3 matatandang ito ay hindi kasing lakas ng kay Zed, naglalaman sila ng mahinang pananakot. Kung hindi ibibigay ni Hendrik at ng kumpanya si Francis, masasaktan nila ang 8 mula sa blue-scaled race. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis habang ang lamig ay dumaan sa kanyang mga mata. Sa 8 miyembro ng blue-scaled race na nasa harapan niya, bukod sa 4 na kilala na niya, isa ay kabataan at 3 ay matatanda. Sa 3 elder, 2 sa kanila ang rank 3 True Gods. Kung gustong tumakbo ni Francis, hindi sila makakahabol. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay na si Francis ay gumugol ng mahabang panahon upang maabot ang Phoenix Forest. Hindi siya pwedeng umalis nang walang nakuhang kahit ano. Nagbabanta ka ba sa Golden Armed Race? Ang gwapong mukha ni Hendrik ay agad na nanlamig habang ang isang matalim na kislap ng liwanag ay sumilay sa kanyang mga mata. Huweng! Lumitaw ang mga gintong linya sa kanyang kanang kamao. Ang kanyang buong braso ay nagsimulang kumikislap na may gininto ang liwanag, at isang pisikal na presyon ang pinakawala na maaaring magpahirap sa isa na huminga. Golden Armed Race. Ang mga ekspresyon ng 3 matatanda, sina Howard, at Zed ay nagbago habang ang bawat isa ay ngumiti. Hindi ko akalain na lahat kayo ay magiging quasi-god prodigy mula sa Golden Armed Race. Bulag ako. Ang Golden Armed Race ay isa sa pinakamalakas na 4.5 star powers, at malaki ang pag-asa nilang maging peak 4 star power. Ito ay hindi isang puwersa na maihahambing sa isang normal na puwersang 4.5 bituin tulad ng blue-scaled race. Ang lahat ng ito ay isang aksidente. Napagkamala namin siyang ibang tao. Si Howard ay may pangit na ekspresyon. Ito lang ang tanging nasabi niya. Kung talagang gustong protektahan ng Golden Armed Race si Francis, walang magagawa ang blue-scaled race. Sa gilid, isang tipak ng labanan layunin ang sumilay sa malalamig na mga mata ni quasi-god Leroy. Nagulat sina Carla at Mindy. Hindi nila inaasahan na ang relasyon ni Francis at ng Golden Armed Race ay magiging napakaganda. Ang mga eksperto ng iba pang mga grupo ay nagsimulang bigyang pansin ang lugar na ito. Karamihan sa kanilang mga tingin ay nakatuon sa Golden Armed Race Trio. Hindi ko akalain na ang Phoenix Forest ay isa rin sa mga target ng Golden Armed Race sa pagkakataong ito. Kakaunti lang ang mga tao nila. Hindi sila makakalaban ng mas malalaking puwersa sa Phoenix Forest. Hindi masyadong malakas ang mga kalapit na grupo na nagtipon-tipon kaya hindi pa sila kumikilos. Kung napagkamalan mong iba ang kaibigan ko, humingi ka ng tawad sa kaibigan ko. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Hendrik habang malamig niyang sinabi. Ano? Malinaw na ayaw ni Howard at Zed na gawin iyon. Napakaraming ibang tao ang nanunood. Sila ang gustong manggulo, pero sa huli, kailangan nilang humingi ng tawad. Mabilis na humingi ng tawad. Maraming tao dito. Hindi tayo maaaring maging kaaway ng Golden Armed Race. Isang rank 3 True God Elder ng blue-scaled race ang nagmensahe sa magkapatid na Ho. Sorry, napagkamalan ka naming may iba. Ibinaba ng magkapatid na Ho ang kanilang mga ulo at nagsalita sa isang malalim na ayaw na tono. Tara na.
Nawala ang lamig sa mga mata ni Francis. Walang magawa ang dalawang magkapatid sa kanya dahil sa Golden Armed Race, ngunit hindi sila mapatay ni Francis dahil sa Blue Scaled Race. Whoosh! Whoosh! Ang Golden Armed Race trio at si Francis ay umalis patungo sa Phoenix Forest. Fuck! Ang Golden Armed Race ay hindi pa naging peak for star power at napakayabang na nila. Nagmura si Zed sa mababang tono na may maliwanag na pulang mukha. Masyadong maraming tao dito. Hindi tayo makakabuo ng masamang relasyon sa Golden Armed Race, kahit sa ibabaw. Sabi ng isang matanda sa mababang tono. Pareho silang 4.5 star forces, ngunit ang Blue Scaled Race ay kailangang pumayag. Kahit sino ay makakaramdam ng kalungkutan. Pumasok na rin tayo. Sabi ng matanda. Nagkatinginan sina Zed at Howard. Naintindihan nila ang ibig sabihin ng matanda at hindi nila maiwasang ipakita ang malamig na ngiti. 1179. Hindi nagtagal ay lumapit ang grupo sa Phoenix Forest. Ang bawat halaman na bumubuo sa Phoenix Forest ay lubhang mahalaga. Napakatigas din nila at mahirap sirain. Salamat dito, Kuya Yu. Sabi ni Francis na may mahinang ngiti. Ang Golden Armed Race trio at Francis ay nagkita lamang kamakailan. Ang relasyon sa pagitan nila ay hindi masyadong malakas, ngunit ang tatlo ay handang tumulong kay Francis na maalis ang problemang ito. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Francis. Hindi na kailangang gumalang. Tayong tatlo lang mula sa Golden Armed Race ang nakarating sa Phoenix Forest. Kakailanganin natin ang tulong ni Kuya Francis at ng senior na ito. Sabi ni Hendrik na may mahinang ngiti habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Francis at sa nakaasul na elder. Walang sinabi ang nakaasul na matanda sa buong sitwasyon, ngunit walang sino man ang naghihinala dahil hindi rin nagsalita ang matangkad na lalaki mula sa Golden Armed Race. Ngayong nasa Phoenix Forest na sila, mas malinaw nilang naririnig ang mga tunog ng labanan. Tingnan mo, may pugad ng Phoenix doon. Tumingin si Hendrik sa isang tiyak na direksyon at sinabing may pananabik. Ang mga puno at baging ay bumuo ng isang bola na nagbigay ng bahagyang mainit at kaaya-ayang amoy sa di kalayuan. Phoenix Nest. Bahagyang natarante si Francis. Hindi ba ang mga pugad ng Phoenix ay napakabihirang, at hindi ba't naglalaman ang mga ito ng pinakamaraming kapalaran sa Phoenix Forest? Paano nila nakilala ang isa ng ganoon kadali? Ito ay isang maliit na pugad ng Phoenix sa mga panlabas na rehiyon, at ito ang lupain ng pahinga para sa maraming Phoenix-tailed birds. Ang pinakasentro ng Phoenix Forest ay may napakalaking pugad ng Phoenix, at ang Phoenix-tailed birds na nasa loob nito ang pinakamaganda. Doon ang pinakamalaking kapalaran. Mukhang alam ng babaeng nakapink ang pinagtataka ni Francis at dahan-daang nagpaliwanag sa kanya. Tao, mamatay ka. Habang sila ay nag-uusap, ang Phoenix-tailed bird ay lumipad at nagluwa ng ilang maraming kulay na apoy. Hayaan mo akong gawin ito. Umuungol si Hendrik habang nagsimulang mag-apoy ang kanyang katawan na may nakakatakot na bloodline na kapangyarihan, at isang surge ng gintong liwanag ang pumaligid sa kanyang kanang braso. Ang Phoenix-tailed bird na ito ay may lakas lamang ng isang rank 2 true god. Kakayanin ito ni Hendrik ng mag-isa, at makikita ni Francis ang lakas ng isang henyo mula sa Golden Armed Race. Weng! Isang gintong layer ang lumitaw sa kanang braso ni Hendrik. Ito ay tila huwad mula sa tanso at bakal, at tila ito ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Golden Kill Punch. Itinaas ni Hendrik ang kanyang braso at sinuntok ng isang mabangis na gintong kamao. Whoosh! 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 Nang makitang napakalakas ng kalaban, ang Phoenix-tailed bird ay hindi nang ahas na magmadali. Naglabas ito ng mas maraming kulay na apoy mula sa kanyang bibig. Ang mga apoy na ito ay nabuo sa isang maraming kulay na lambat at tinakpan ang pag-atake ni Hendrik. Boom! Weng! Ang gininto ang bilog ng liwanag ni Hendrik ay sumakay sa nagliliyab na lambat, ngunit ang kapangyarihan nito ay humina hanggang sa tuluyang dumapo sa mga baging sa likod. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Francis ay ang mahinang gintong suntok ni Hendrik ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa mga kahoy at baging sa Phoenix Forest. Whoosh!
Ang phoenix-tailed bird ay napakabilis, at nag-iwan ito ng hindi mabilang na kulay-kulay na bahaghari na apoy sa gilid nito habang umiikot ito patungo kay Henrik at naghahanda na hiwain siya. Golden Ripple Blade. Binago ni Henrik ang kanyang nakakasakit na estilo. Ang kanyang kanang kamay ay tumuwid sa isang hugis na parang kutsilyo na nalaslas ng hindi mabilang na mga gintong ripples. Boom! 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 Ang phoenix-tailed bird na may lakas ng rank 2 True God ay hindi man lang nagawang saktan si Henrik, kaya agad itong tumakbo palayo. Punta tayo sa pugad ng phoenix. Hindi hinabol ni Henrik ang phoenix-tailed bird. Pagkatapos ng lahat, ang phoenix-tailed birds ay dalubhasa sa bilis, at sila ay parang isda sa tubig sa Phoenix Forest. Ito ang dahilan kung bakit hindi agad umalis ang phoenix-tailed bird kahit na napakaraming nanghihimasok. Whoosh! 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 Dumating ang lahat sa lugar kung saan naroon ang phoenix-tailed bird kanina. Ito ang 9-4 blood cheegrass, purple heart golden flower. Nakahanap si Francis ng maraming mahalagang mapagkukunan mula sa kanyang unang tingin lamang. Para silang bahaghari na nakakalat sa pugad ng phoenix. Ang mga phoenix-tailed bird ay gustong kolektahin at palamutihan ang kanilang mga pugad gamit ang mga mamahaling at makulay na materyales, at napakakompetensya nila. Ang mga epekto ng mga halamang gamot sa pugad ng phoenix-tailed bird ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Nakangiting sabi ni Henrik at inalis ang lahat ng resources sa phoenix nest na ito. Si Henrik ang nakatalo sa phoenix-tailed bird. Bukod dito, ang pugad ng phoenix na ito ay nasa mga panlabas na rehiyon, kaya ang mga mapagkukunan sa loob nito ay hindi masyadong mahalaga. Kaya, walang nag-iisip. Ang Phoenix Forest ay lubhang kakaiba. Nadama ni Francis na ang mundo ay napakalaki at ang lahat ay iba. Bawat lahi ay may kanya-kanyang paniniwala at gawain. Ang lugar kung saan nanatili ang phoenix-tailed birds ay naglalaman ng maraming mahalagang mapagkukunan, at ang paglilinang dito ay mas madali kaysa sa ibang mga lugar. Ito ang dahilan kung bakit naakit ang Phoenix Forest ng napakaraming eksperto. Ang lahat ay lumipad patungo sa mga panloob na rehiyon at hindi nagtagal ay nakahanap ng isa pang pugad ng phoenix. Ang phoenix nest na ito ay naglalaman ng dalawang phoenix-tailed birds na parehong may lakas ng rank 2 True God. Walang masabi nang magkita ang dalawang panig. Agad silang nag-away. Sa pagkakataong ito, ang babae at ang nakaasol na matanda ang kumilos. Weng! Napakalakas ng nakaasol na elder, at agad niyang napigilan ang kalabang phoenix-tailed bird. Isang cultivator ng Dao of Lightning. Napakalakas. Si Henrik at ang matangkad na lalaki ay nagbigay pa ng ilang sulyap patungo sa nakaasol na matanda. Nakatakas ang dalawang phoenix-tailed bird na may mga pinsala. Dahil ang matanda na nakasuot ng asher ay gumawa ng mas maraming trabaho, nakatanggap siya ng 60% ng mga mapagkukunan. Napakaraming pugad ng phoenix. Tumingin si Francis sa harap. Habang papalapit sila sa gitna, mas marami ang pugad ng phoenix. Ang bawat pugad ng phoenix ay naglalaman ng hindi bababa sa dalawang malakas na phoenix-tailed birds. Sagradong kidlat na ng ibabaw na katawan. Sa pagkakataong ito, ipinalibot ni Francis ang kanyang sacred lightning body at sinisingil palabas. Sa tabi niya ay ang nakaasol na matanda at ang babae. Whoosh! 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 Hindi mabilang na mga hiwa ng apoy ang tumama sa kanila mula sa harapan. Bagamat ang apoy ay napakanipis, ang kapangyarihang nasa loob ay hindi dapat maliitin. Daliri na sumisira sa Diyos. Mabilis na kumaway ang mga daliri ni Francis sa kalangitan habang pinapaikot niya ang Metal of Wind Lightning. Hindi mabilang na mga gintong ilaw ang pumutok at pumutol sa mga linya ng apoy. Whoosh! Whoosh! Ang mga tumatagos na gintong mga linya ay napakalakas, at nag-iwan pa sila ng hindi mabilang na mga marka ng pagkapaso sa mga matitigas na puno. Terena, napakalakas ng mga taong ito. Sa tuwing ang phoenix-tailed birds ay hindi kalaban para sa kanilang mga kalaban, sila ay otres. Kuya Francis, magandang lakas. Nakangiting sabi ni Henrik, at ang matangkad na lalaki ay nagbigay din ng matalim na tingin kay Francis. Bagamat hindi masyadong namumukod tangi ang lakas ni Francis, nakakagulat na napakalakas niya habang nasa peak stage lang ng Mystic Light Realm.
Ito ay isang waterline sacred spirit flower. Ang mga mata ng babae ay nakalok sa isang tiyak na damo, at siya ay bumulalas nang dumating sila sa pugad ng phoenix. Ang waterline sacred spirit flower ay tila isang mahalagang mapagkukunan para sa mga nagtanim ng daw ng tubig. Ang mga linya dito ay simbolo ng mga batas. Maaari itong direktang pagsamahin sa isang sacred power whirlpool, pinapatatag ito at lumikha ng mas matibay na pundasyon kapag nakapasok sa heavenly divine realm sa hinaharap. Tila, nakatulong din ito sa mga demigod na makapasok sa mas mataas na ranggo, at ito ay lubhang kapakipakinabang sa mga magsasaka na naglilinang ng daw ng yelo at tubig sa pangkalahatan. Kahit na ang waterline sacred spirit flower na ito ay walang maraming linya dito, ito ay isang napakabihirang kayamanan. Ibibigay ko ang damong ito kay Kuya Francis at sa senior na ito. Sinabi ni Hendrik pagkatapos mag-usap ang Golden Armed Race Trio sa isa't isa. Kung gayon ay kukunin ko ito. Gusto ni Francis ang waterline sacred spirit flower sa unang lugar, kaya naman itinuro niya ang mga ito sa pugad ng phoenix na ito. Nilinang ni Francis ang lahat ng 5 elemento, kaya kapakipakinabang sa kanya ang waterline sacred spirit flower. Higit pa rito, ang waterline sacred spirit flower ay maaari ding makalabas sa mga taong nakasunod sa kanila. Maghintay ka. Gaya ng inaasahan, may mga bulalas mula sa likuran. Whoosh! 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 Ilang figure ang lumitaw sa harap ng kanilang grupo. Sila ay mula sa Blue Scaled Race. Ang trio ng Golden Armed Race ay may pangit na ekspresyon. Hindi nila inaasahan na susundan sila ng grupong Blue Scaled Race. Brother Francis, gusto kang patayin ng Blue Scaled Race. Humanap ng pagkakataon at tumakas. Ang mensahe ng kaluluwa ni Carla ay biglang tumunog sa isip ni Francis. Tumigil sandali si Francis bago agad na nagpakita ng isang ngiti, at hindi niya ito isinasapuso. Anong ibig sabihin ng pagsunod mo sa amin? Tanong ni Hendrik na may malungkot na ekspresyon. Nagkataon lang na napadaan tayo. Sabi ng isang rank 3 true god mula sa Blue Scaled Race. Walang ibang puwersa sa malapit, at ang Blue Scaled Race ay may 8 tao habang ang grupo ng Golden Armed Race ay may 5. Kailangan pa ba nilang maging magalang sa Golden Armed Race? Ang waterline sacred spirit flower ay pinakaangkop para sa mga naglilinang ng daw ng tubig. Sana ay maibigay sa atin ng Golden Armed Race ang mahalagang mapagkukunang ito. Sabi ng isang rank 2 true god. Si Hendrik at ang babae ay may pangit na ekspresyon. Kung sila ay lumaban ng ulo, sila ang dehado. Talagang sulit ba ang pakikipaglaban sa isang solong waterline sacred spirit flower? Ang kayamanan na ito ay kay Brother Francis. Kung hindi tatutol si Brother Francis, walang masama kung ibigay ito sa iyo, ngunit kung hindi pumayag si Brother Francis, huwag mo na kaming pilitin. Si Hendrik ay hindi kasing lakas noong nasa labas sila ng Phoenix Forest at ipinaubaya kay Francis ang desisyon. Francis, ibigay mo. Isang nakamamatay ng ngiti ang ipinakita ni Zed. Ibigay ang waterline sacred spirit flower. Wala kang karapatan dito. Nag-walkout si quasi-god Leroy. Malamig ang ekspresyon niya at diretsyong nagsalita. Ang quasi-god na si Leroy ang pinakamalakas na demigod sa Blue Scaled Race, kaya hindi na kailangang ipaliwanag ng isa ang halaga ng waterline sacred spirit flower sa kanya. Ang Blue Scaled Race ay orihinal na nagpaplano na tambangan lamang ang grupo ng Golden Armed Race. Hindi nila nilalayo na patayin ang Golden Armed Race. Ang gusto lang nilang gawin ay patayin si Francis at takutin ang Golden Armed Race. Gayunpaman, ang una nilang prioridad ngayon ay ang waterline sacred spirit flower at pagkatapos ay pinatay si Francis. Kung ganoon, anong karapatan mo? Si Francis ay may kalmadong ekspresyon at hindi nagpakita ng mga senyales ng gulat. Maliit na langgam, hindi mo mahaharangan kahit isang galaw laban sa akin. Ang quasi-god na si Leroy ay nagsabi na may bastos na ugali at tumingin kay Francis ng may paghamak. Isang rurok na mystic light realm ang nang-ahas na makipag-usap tungkol sa mga karapatan sa kanya. Hindi talaga alam ni Francis kung gaano kataas ang langit o kung gaano kalalim ang earth. Kung sobrang tiwala mo sa sarili mo, tumaya tayo. Maaari mo akong atakihin ng 3 beses.
Kung hindi ko sila maarang lahat, sayo na itong Waterline Sacred Spirit Flower. Ngumiti si Francis at sinabi habang ang isang gintong asul na bulaklak na may malalim na batas ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Sinabi lang ni Quasi God na si Leroy na hindi mapipigilan ni Francis ang kahit isang galaw niya. Ngayon, nakipagpustahan si Francis kay Quasi God Leroy na nagbibigay sa kanya ng 3 galaw. Hindi maaaring tanggihan ni Quasi God Leroy ang ganoong alok. Huminto ang trio ng Golden Armed Race. Hindi nila inaasahan na sasabihin ni Francis ang ganoong bagay, ngunit tiwala sila kay Francis. Walang sino man sa Blue-Scaled Race ang nagkunot ng kanilang mga kilay. Hindi nila akalain na makakayanan ni Francis ng 3 suntok si Quasi God Leroy. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, magagawa ni Quasi God Leroy na pumatay ng isang grupo ng Peak Mystic Light Realm sa isang casual na galaw lang. Gayunpaman, hindi normal si Francis, at dahil siya ang gumawa ng mungkahi na ito, nangangahulugan ito na may tiwala siya sa kanyang sarili. Ang Waterline Sacred Spirit Flower ay magiging akin pagkatapos ng 3 galaw. Saglit na tumaas ang kilay ni Quasi God Leroy bago siya nagsalita sa may kumpiyansang tono. Nasaksihan na niya ang lakas ni Francis dahil matagal na nilang sinusundan siya. Siya ay talagang malakas at marahil ay kapantay ng isang normal na rank 2 True God, ngunit ang Quasi God na si Leroy ay nakapatay ng isang rank 2 True God noon. Walang dahilan para hindi sumang-ayon si Quasi God Leroy sa hamon ni Francis. Kumpiyansa siya na maaari niyang masaktan ng husto si Francis sa 3 galaw. Pagkatapos makuha ang Waterline Sacred Spirit Flower, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataon na direktang patayin si Francis at gamitin iyon para takutin ang Golden Armed Race Trio na lahat ay bastos sa harap niya. Kung harangan ang 3 galaw mula sa iyo, hindi ba dapat mag-alok ka rin ng isang bagay? Naniniwala ako na ang isang tulad ng Quasi God Leroy ay may ilang magagandang kayamanan. Isang ngiti ang ipinakita ni Francis. Huminto sandali si Quasi God Leroy. Naisip ba talaga ni Francis na kaya niyang harangan ang 3 galaw? Gagamitin ko itong Metal God Crystal bilang taya. Binaliktad ni Quasi God Leroy ang kanyang kamay, at isang kumikinang na gintong kristal na perlas ang lumitaw sa kanyang kamay. Sinusundan niya ang Golden Armed Race Trio, kaya alam ni Quasi God Leroy na dalubhasa si Francis sa mga batas ng metal. Ngayong nakuha na niya itong Metal God Crystal, hindi na dapat magsabi ng kalokohan si Francis. 1180. Ang mga grupo mula sa Blue-Scaled Race at Golden Armed Race ay lumipat pabalik ng ilang dosenang milya. Ang mga mula sa Golden Armed Race ay nag-isip ng mabuti kay Francis. Nagawa pa ni Francis na habulin si Harry. Bagamat maaaring dahil ito sa tulong ng nakaasol na matanda, ang sariling lakas ni Francis ay tiyak na hindi kasing simple ng tila. Ang mga miyembro ng Blue-Scaled Race ay halatang tiwala sa kanilang sarili. Kailangang malaman ng isa na ang Quasi God na si Leroy ay may record ng pagpatay sa isang rank 2 True God noon. Paano mahaharangan ng napakaliit na peak na Mystic Light Realm ang 3 galaw mula kay Quasi God Leroy? Gayunpaman, ang hindi alam ng Blue-Scaled Race ay napatay din ni Francis ang isang rank 2 True God noon, at ang napakalakas na True God na si Glaze ang Nagel Inang sa Tao of Ghosts. May oras ka pa para mag-isip muli. Kung lumuhad ka sa lupa at ibigay sa akin ang Waterline Sacred Spirit Flower, hindi ka papatayin ng Blue-Scaled Race. Tumingin si Quasi God Leroy mula sa itaas na may mapagmataas na ekspresyon. Para sa kanya, isang kahihiyan ang pakikipaglaban sa isang rurok na Mystic Light Realm. Kung kaya akong patayin ng Blue-Scaled Race, matagal na sila. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis. Halatang mababa ang tingin niya sa Blue-Scaled Race. 2 beses na silang nagkita, ngunit hindi pa nila nagawang patayin siya. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, hindi ba? Malamig ang mga mata ni Quasi God Leroy. Dahil sa ugali ni Francis, hindi siya masaya. Dudurugin niya si Francis sa ilalim ng kanyang mga paa upang mailabas ang galit sa kanyang puso. Green Wave Palm. Isang alon ng berdeng tubig ang umagos sa paligid ng Quasi God na si Leroy at sumanib sa kanyang kanang palad. Boom!
Isang alon na naglalaman ng walang limitasyong kapangyarihan na bumaril mula sa palad na ito. Ang palad ay tila naglalaman ng isang sinaunang figure. Bagamat tila casual ang palad na ito, naglalaman ito ng tipak ng kapangyarihan ng quasi-god na si Leroy dahil gusto niyang durugan si Francis hanggat maaari nang hindi gumagamit ng nakatagong card. Earth Lightning Sacred Armor. Agad na inikot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at ang Earth of Wind Lightning upang bumuo ng kumikinang na madilim na dilaw na baluti ng kidlat sa paligid niya. Boom! Weng! Ang Earth Lightning Sacred Armor ni Francis ay nabasag pagkaraan ng ilang sandali, at ang palad ni quasi-god Leroy ay dumapo sa dibdib ni Francis. Deng! 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 Umatras ng 3 hakbang si Francis at pinatatag ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay maputlang puti. Hindi masama ang swerte mo. Nakuha mo talaga ang palad mo. Kalmado ang mga mata ni quasi-god Leroy. Mukhang talagang matatalo si Francis. Ang palad ni quasi-god Leroy ay isang pagsubok lamang. Ang 3 matanda ng blue-scaled race ay nag-usap sa isa't isa habang ang pagmamalaki at katangahan ay nagmumula sa kanila. Ang trio ng golden-armed race ay may masamang tingin. Sa hitsura nito, hindi naging madali si Francis. Nagtatago siya ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe ang matangkad na lalaki mula sa golden-armed race sa 2 pa. So ganyan yan. Tumango si Hendrik. Batay sa ipinakita ni Francis dati, dapat ay napigilan niya ang palad na iyon, ngunit sinadya ni Francis na magkunwari na hindi niya kaya. Ang pangalawang galaw. Sabi ni quasi-god Leroy na may pagmamalaki. Hu! Ikinawi ni quasi-god Leroy ang kanyang kamay, at ang walang limitasyong batas ng tubig ay hinawakan niya. Matapos maunawaan ang lakas ni Francis, sigurado si quasi-god Leroy na kaya niyang talunin si Francis sa hakbang na ito. Boom! Agad na na-activate ni quasi-god Leroy ang bloodline ng blue-scaled race. Ang mga asul na kaliskis sa kanyang katawan ay naging mas kakaiba, at ang kanyang balat ay naging mas maitim na parang kulay ng karagatan. Talo! Agad na sumalakay si quasi-god Leroy, nagpakawala ng nakakatakot na palad ng tubig na umaalulong patungo kay Francis. Earth Lightning Sacred Armor, Sacred Lightning Protection. Agad na nagpakita si Francis ng isang ekspresyon na parang ibinibigay niya ang lahat. Gumamit siya ng 2 defensive technique at nagpakawala ng higit na kapangyarihan mula sa kanyang Sacred Lightning Body. Boom! Pang! Nakipagsalpukan ang palad sa depensa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang depensa ni Francis ay nabasag, at ang natitirang kapangyarihan ay bumagsak sa katawan ni Francis. Deng! Deng! Sa pagkakataong ito, umatras si Francis ng 4 na hakbang, at ang kanyang ekspresyon ay naging pangit na parang naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ham! Hinarang mo! Nagulat si quasi-god Leroy. Halos hindi lang napigilan ni Francis ang unang galaw, ngunit ang lakas ng kanyang pangalawang galaw ay doble ng dati. Hinarang pa rin ito ni Francis. Hindi lang si quasi-god Leroy ang nagulat. Ang 3 matatanda at ang mga kapatid na Ho ay labis ding nagulat. Nararamdaman nila ang pagkakaiba sa pagitan ng mga galaw, ngunit halos hindi napigilan ni Francis ang kanilang dalawa. Tinansya niya ang lakas ng mga pag-atake ni quasi-god Leroy, kaya halos, hindi niya kayang harangan ang mga ito sa bawat oras. Ang matangkad na lalaki mula sa Golden Armed Race ay nag-message sa 2 pa. May ganoong kasanayan si Francis. Nagulat si Hendrik. Ang tanging paliwanag kung bakit perpektong harangin ni Francis ang parehong pag-atake ng magkaibang kapangyarihan ay dahil sa tumpak niyang nakalkula ang lakas ng pag-atake ng mga galaw ni quasi-god Leroy sa parehong beses. Kung si Francis ay nagpakita ng malakas na battle power mula sa simula, kung gayon ang quasi-god na si Leroy ay gagamitin din ang kanyang buong lakas at mga nakatagong card na nagpapahirap sa pagharang. Anong magandang pagpaplano? Ngumiti ang babaeng naka-pink. Matatalo ka sa 3 hakbang. Nagsalubong ang mga kilay ni quasi-god Leroy. Medyo weird ang brat sa harap niya. Nagawa niyang harangan ang 2 magkasunod na galaw. Weng! Ang kapangyarihan ng bloodline na nagmumula sa quasi-god na si Leroy ay naging mas malakas habang ang mga kalapit na alon at intent ay nagsimulang tumaas.
Alam ng lahat na ang quasi-god na si Leroy ay gagamit ng divine technique ngayon. Leroy, ang brat na iyon ay nagkalkula ng lakas ng iyong mga pag-atake. Siya ay kumikilos lamang na parang nasugatan. Huwag kang magpaloko sa kanya. Gumamit ng isang ultimate move kaagad. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe ang isang rank 3 True God mula sa Blue Scaled Race kay quasi-god Leroy. Ano? Isang pagsabog ang tumunog sa isipan ni quasi-god Leroy. Bagamat hindi siya makapaniwala, kapag naisip niya iyon, tiyak na totoo iyon. Ito ang ibig sabihin ng hindi nakikita ng mga nasasangkot ang sitwasyon habang malinaw na nakikita ng mga nanunood ang lahat. Ang quasi-god na si Leroy ay higit na matalino kaysa sa mga matatanda, ngunit hindi niya masabi kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ang quasi-god na si Leroy ay hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw pagkatapos malaman ito. Kumilos siya na parang gagamit pa siya ng regular na divine technique. Green Ripple Palm. Inilabas ni quasi-god Leroy ang kanyang palad, ngunit kaagad pagkatapos, isang malabong asul na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang mga kamay at umagos ng malamig na daloy ng tubig. Slash! Ang quasi-god na si Leroy ay agad na nag-circulate ng kanyang bloodline na divine power nang kunin niya ang divine weapon at naglaslas. Walang makapag-react sa oras. Walang hiya. Nagpakita si Hendrik ng mapang-asar na ekspresyon. Ang kababalaghan ng Blue Scaled Race na may lakas ng isang peak rank 2 True God ay kailangang gumamit ng ganoong kaiyahiyang diskarte laban sa isang peak na Mystic Light Realm. Hihihi. Ang tatlong matatanda mula sa Blue Scaled Race ay nagpahayag ng mahinang ngiti. Hindi nila akalain na ang quasi-god na si Leroy ay gagamit ng isang ultimate move sa huling sandali. Si Francis ay malamang na mapatay ni quasi-god Leroy. Lahat ng atensyon nila ay napunta kay quasi-god Leroy. Weng whoosh. Ang madilim na asul na sword light ay tumama patungo kay Francis na may walang limitasyong malamig na tubig. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang makita ang isang mahabang itim na espada sa kamay ni Francis. Weng weng. Bumuhos ang lightning fire obliteration sa mahabang itim na espada habang nagsimulang kumikinang ang mga berdeng linya dito. Whoosh! Shua! Si Francis ay nagwasak ng iskarlate gintong liwanag pagkatapos ay activate ang kanyang sacred lightning body. Boom! Dalawang nakakatakot na kilos ng espada ang nagsalubong na nagpakawala ng isang alon ng kapangyarihan sa bawat direksyon. Agad na naputol ang dalawang kalapit na higanteng puno. Weng boom! Isang malabong iskarlate gintong liwanag ang tumalsik patungo sa quasi-god Leroy sa gitna ng bagyo ng pagkawasak. Ikaw! Paano ito posible? Si quasi-god Leroy ay nabigla at hindi makapaniwala nang napaatras siya ng ilang hakbang ng suntok ng espada ni Francis. Lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Nahipo ni quasi-god Leroy ang mga sugat sa kanyang katawan ng tulala. Siya ay nasugatan ng isang peak Mystic Light Realm. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Nagsimulang mag-alab ang kapangyarihan ng linya ng dugo ni quasi-god Leroy habang ang isang nakakatakot na sinaunang presyon ay durog pasulong. Ano? Ang mga henyo ng Blue Scaled Race ay hindi tumutupad sa kanilang salita. Inactivate ni Hendrik ang kanyang bloodline ng Golden Armed Race at tumayo sa tabi ni Francis. Kahit siya ay hindi naisip na si Francis ay nagtago ng ganoon kalalim. Sa wakas ay napagtanto ni Hendrik na, nang si quasi-god Leroy ay naghahanda para sa ikatlong hakbang, inilabas na rin ni Francis ang kanyang buong lakas, kaya hindi siya natakot sa biglaang pagbabago ng pag-atake ni quasi-god Leroy. Ang masikinagulat niya ay ang magkabilang panig ay gumamit ng banal na sandata para palabasan ang kanilang mga pag-atake, ngunit ang pag-atake ni Francis ay may kalamangan. Bagamat hindi nakapaghanda ng sapat na paghahanda si quasi-god Leroy, ang divine power ni quasi-god Leroy ay halatang mas malakas kaysa kay Francis. Nangangahulugan ito na ang kalidad ng banal na sandata ni Francis ay mas mahusay kaysa sa quasi-god na si Leroy. Leroy, tumigil ka. Sa sandaling ito, tumawag ang tatlong matatanda mula sa Blue Scaled Race. Lahat sila ay galit at ayaw din, ngunit hindi sila kumpiyansa na kaya nilang patayin ang limang nasa harapan nila.
Kapag nalaman ng Ancient Desolate Realm of Gods na sinalakay ng Blue-Scaled Race ang kalabang partido matapos matalo sa isang taya, kahit na nagawa nilang patayin si Francis sa huli, mawawala ng malaking reputasyon at tiwala ang Blue-Scaled Race. Kung mapapatay nila ang 5 nasa harapan nila, hindi pipigilan ng 3 elder si Quasi-God Leroy. Gayunpaman, ang labanan sa pagitan ng Quasi-God na si Leroy at Francis ay tila nakaakit ng iba pang mga eksperto sa Phoenix Forest. Francis, ako Quasi-God Leroy ay maaalala ka. Ang Quasi-God na si Leroy ay pinigilan ng galit sa kanyang puso habang ang kanyang ekspresyon ay huminahon, ngunit ang malamig na pagpatay na layunin sa kanyang mga mata ay naging mas malakas. Whoosh! Isang gintong kristal na perlas ang lumipad patungo kay Francis habang ang grupo ng Blue-Scaled Race ay umalis. Ito ay talagang isang metal god crystal. Tiningnan ni Francis ang kumikinang na gintong kristal na perlas sa kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang interspatial na dimensyon. Pumalakpak! Pumalakpak! Tumunog ang palakpak pagkatapos umalis ang grupo ng Blue-Scaled Race. Kuya Hendrik, saan galing ang henyong ito? Ipakilala mo siya sa akin. Bumaba ang isang figure na nakaitim. Quasi-God Jianfeng. Nakatuon ang tingin ni Hendrik habang nakatingin sa casual na figurang ito. Nakasalubong ko si Brother Francis sa daan. Hinahabol niya si Harry, at nagpa siya kaming magsanib puwersa. Nagsimulang ipakilala ni Hendrik si Francis, ngunit napagtanto niya na hindi niya talaga alam ang tungkol kay Francis, kaya ilang pangungusap lang ang nasabi niya. Nang makitang mataimtim na tinatrato ni Hendrik ang taong ito, alam ni Francis na ang lakas ng kalaban na partido ay tiyak na napakahusay, kaya't sinuri siya ni Francis. Hinahabol si Harry. Huminto sandali si Quasi-God Jianfeng habang nakatingin kay Francis. Ang Quasi-God na si Jianfeng ay mula sa Sky Haze Race, na isang peak 4-star power tulad ng Skywater Yao Race. Hindi simple ang pangalan ni Harry. Hindi gaanong kung nagawang talunin ni Francis ang Quasi-God na si Leroy, ngunit ganap na naiiba kung maglakas loob siyang habulin si Harry. Hindi rin sinabi ni Hendrik kung saang lahi si Francis. Hindi kaya napakalakas ng puwersa ni Francis kahit na sa kanilang mga pamantayan. Iyon ay ang kaso, o kung hindi, bakit siya maglakas loob na pumunta sa Phoenix Forest? Ang Phoenix Forest ay isa sa mga pangunahing target ng Skywater Yao Race, at marami silang miyembro dito. Mas binigyang pansin ni Quasi-God Jianfeng si Francis. Brother Hendrik, mayroon ka lang 5 tao. Mahihirapan kang makahanap ng malaking kapalaran sa Phoenix Forest. Halika at tulungan mo ang Sky Haze Race. Nagsalita si Quasi-God Jianfeng. Ang Quasi-God na si Jianfeng ay orihinal na tinatalakay kung paano aatakihin ang pugad ng Phoenix sa mga gitnang rehiyon nang hindi niya sinasadyang maramdaman ang bloodline ng Golden Armed Race, kaya lumapit siya upang tingnan. Mataas ang lakas ng labanan ng lahat mula sa Golden Armed Race. Kung handa silang tumulong sa Sky Haze Race, mas malaki ang tsansa nilang matagumpay na ma-atake ang Center Phoenix Nest. Brother Francis, ang Sky Haze Race kung saan nagmula ang Quasi-God Jianfeng ay naghahanda sa pag-atake sa gitna ng Phoenix Forest. Tara, tingnan natin. Tumingin si Hendrik kay Francis, na parang nagtatanong ng kanyang iniisip. Ang sentro ng Phoenix Forest. Gumalaw ang puso ni Francis. Tanging ang pinakamataas na lakas ng 4-star ang maglalakas loob na salakayin ang gitnang pugad ng Phoenix, at ang buong dahilan kung bakit pumunta si Francis sa Phoenix Forest ay upang makakuha ng ilang mga benepisyo. 1181. Pinamunuan ni Quasi-God Jianfeng si Francis at ang kumpanya patungo sa gitna ng Phoenix Forest. Nakikita nila ang isang grupo na halos 20 mula sa malayo. Sa sandaling ito, nagtipon sila upang pag-usapan kung paano aatakihin ang gitnang pugad ng Phoenix. Ang 20 taong ito ay may kakaibang aura, at halos lahat sila ay may lakas ng isang rank 2 true god o mas malakas. Hindi man lang masabi ni Francis ang kultibasyon ng ilang taong naruroon. 100 milya ang layo mula sa grupo ng 21 pugad ng Phoenix na kasing laki ng palasyo. Ito ay makulay at maganda, at nagbigay ito ng kaaya-ayang halimuyak. Ito ang gitnang pugad ng Phoenix. Agad na nakita ito ng kaliwang mata ni Francis.
Iba't ibang kulay na ilaw ang makikita sa loob ng pugad ng Phoenix. Nagbigay sila ng kaaya-ayang amoy, at higit pa sa loob nito ay hindi mabilang na phoenix-tailed birds. Maaaring matukoy ng isa ang lakas ng phoenix-tailed birds batay sa kulay at haba ng kanilang mga buntot. Nakakatakot na numero. Natigilan si Francis. Kung mag-isa lang siya, hindi niya magagawang sakupin ang lugar na ito kahit nakasama ang buong kawan niya. Hindi man lang manggahas si Francis na subukang salakayin sila. Nagbalik na si Quasi-God Janfeng. Ang mga taong iyon ay mula sa Golden Armed Race. Si Hendrik ay isang malakas na quasi-god prodigy mula sa Golden Armed Race, at narinig ng mga eksperto ng iba pang puwersa na naruroon ang tungkol sa kanya. Tiningnan ni Francis ang kanilang mga reaksyon. Tila iginagalang ng lahat ang quasi-god na si Janfeng. Sa hitsura nito, hindi mababa ang status niya sa Sky Haze Race. Paanong may pinakamataas na Mystic Light Realm dito? Isang kababalaghan na quasi-god na may kulay pilak na balat ang nagpahayag ng mapang-asar na ekspresyon. Ang mga tingin ng lahat ay dumapo din kay Francis nang may pagtataka. Tanging mga quasi-gods at true gods lang ang nakapasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng ekspertong Mystic Light Realm dito. Kahit noong nakaraan, hindi pa nila narinig ang isang Mystic Light Realm na pumapasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Ito si Brother Hendrik mula sa Golden Armed Race, at ito si Brother Hanford. Nandito sila para tulungan tayong salakayin ang Central Phoenix Nest. Napangiti si Quasi-God Janfeng at ipinakilala ang grupo ng Golden Armed Race. Ang lahat ay tumigil saglit. Nang ipakilala ni Quasi-God Janfeng ang lima, binigyan niya ng importansya sina Hendrik at Francis. Nagulat sila nito at naging curious kung saang lahi nagmula si Francis at kung bakit siya may kukumpara kay Hendrik. Sa pagdaragdag ng Golden Armed Race, mas mataas ang ating kumpiyansa, ngunit hindi ko pa narinig si Brother Hanford na nasa pinakamataas na Mystic Light Realm. Ang malapilak na quasi-god ay malamig na tumingin kay Francis at binigyang diin ang mga salitang, Peak Mystic Light Realm. Marami sa iba pang mga eksperto na naruroon ay walang sinabi. Na-curious din sila tungkol dito. Hahaha, wala rin akong balita sa kanya dati, pero huwag mo siyang maliitin. Si Quasi-God Janfeng ay tumawa at hindi na nagsalita pa. Huwag mo siyang maliitin. Posible kayang ang taong ito sa tuktok na Mystic Light Realm ay talagang malakas. Nang makita na ang quasi-god na si Janfeng ay sobrang palakaibigan kay Francis, ang mga eksperto sa grupo na minamaliit si Francis ay wala nang iba pang sinabi. Ang Golden Armed Race, Francis, at ang nakaasol na Elder ay lumapit sa grupong ito at lumahok sa talakayan tungkol sa pag-atake sa gitnang pugad ng Phoenix. May dalawa pang malaking puwersa sa hilaga at timog ayon sa pagkakasunod-sunod. Kailangan nating pumasok sa gitnang pugad ng Phoenix bago sila. Ang isang tunay na Diyos na may maraming kulay na damit ay tiyak na sinabi. Kaya ganyan yan. Tumanggo si Francis. Ang 20 o higit pang mga tao dito ay tiyak na hindi katugma sa phoenix-tailed bird sa gitnang pugad ng Phoenix. May posibilidad na mabura silang lahat. Gayunpaman, kung mayroong 3 sa mga grupong ito, nangangahulugan ito na mayroong malapit sa 70 eksperto sa True God, na maglalagay ng kanilang lakas sa parehong antas ng Phoenix-tailed bird race. Bagamat ang 3 grupong ito ay may kanya-kanyang mga plano sa isip at hindi sila tunay na makakapagsama-sama, napagkasunduan nila na sabay silang aatake. Noon lamang makakayanan ng sino man sa kanila ang lahat ng Phoenix-tailed bird sa pugad ng Phoenix. Nalaman ni Francis na ang Skywater Yao race ay isa sa iba pang puwersa, at ang pinakamalakas noon. Ang Phoenix-tailed birds ay dalubhasa sa apoy, kaya ang sinumang may cultivation ay mas mababa sa isang rank 3 True God at kung sino ang dalubhasa sa fire, pumunta sa likod. Ang mga naglilinang ng daw ng yelo o ng daw ng tubig ang magiging pangunahing umaatake, sabi ng isang Sky Haze Race Elder na nakasuot ng tela. Nang magsalita ang elder na ito, tahimik na nakinig ang lahat sa grupo. Alam ni Francis na ang True God na ito mula sa Sky Haze Race ay marahil ang pinakamalakas na tao sa grupong ito. Sunog sa likod habang ang mga uri ng tubig ang pangunahing umaatake. Nagsimulang mag-alinlangan si Francis.
Dahil ang Phoenix-tailed bird race ay gumamit ng fire, kung ang cultivation ng fire user ay masyadong mababa, ang kanilang fire ay maaaring maabsorb lamang ng Phoenix-tailed birds. Sa makatuwid, ang mga taong may mas mababang kultivasyon na nilinang ang Dao of Fire ay inilagay sa likod. Bagamat nangangahulugan ito na magiging mas ligtas sila, nangangahulugan din ito na makakakuha sila ng pinakamababang halaga ng mga benepisyo. Ang mga Nagel Inang ng Dao ng Yelo o ng Dao ng Tubig ay ang pangunahing puwersa ng Opensiba. Nasa pinakaharap sila at nahaharap sa pinakamalaking panganib, ngunit sa parehong oras, ang kanilang mga gantimpala ay magiging pinakamataas din. Dalubhasa si Francis sa Dao of Fire gayon din sa Dao of Ice at Dao of Water, kaya iniisip niya kung dapat ba siyang pumunta sa harap o sa likod. Okay, dapat alam ng lahat ang kanilang mga posisyon. Seryoso ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng tela, at tumango ang mga miyembro. Alam nila kung ano ang kailangan nilang gawin. Kuya Hanford, mababa ang iyong cultivation. Manatili ka sa likod kung hindi ay mawalan ka ng buhay. Ang malapilak na quasi-god ay ngumiti at kinausap si Francis, ngunit ang kanyang ngiti ay malamig at nakamamatay. Alam ng lahat na ang taong ito ay sadyang sinusubukang lagyan ng insenso si Francis para akitin siyang maging isang attacker, ngunit hindi ito posible. Kahit na nag-specialize si Francis sa yelo o tubig, ang kanyang paglilinang ay masyadong mahina, kaya hindi pa rin niya kakayanin ang gawelero pagiging isang umaatake. Bukod sa malapilak na balat na quasi-god, ang iba pang mga eksperto ay tumingin kay Francis ng may paghamak. Sinulyapan ni Francis ang taong pilak ang balat at hindi nagsalita. Pinag-iisipan na niya ang eksaktong isyu na iyon. Nang makitang walang sinabi si Francis, hindi na nagsalita ang quasi-god na tumutuya kay Francis. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay may kaugnayan kay quasi-god Janpeng at sa Golden Armed Race, at sa ngayon, ang pangunahing punto ay ang pag-atake sa Phoenix Nest. Atake! Ang matanda na nakadamit ng tela ay nagsalita sa sandaling ito. Malinaw na nakatanggap siya ng mensahe mula sa iba pang mga eksperto. Whoosh! Whoosh! Halos 20 True Gods ang sumisingil. Si Francis ay nasa pinakalikod ng grupong ito. Basura. Ang malapilak na quasi-god ay hindi napigil ang tuya nang makita niya si Francis sa pinakalikod ng grupo. Ang Skywater Yao race ay ang pinakamalakas na puwersang naroroon, kaya halatang hindi ako makakapunta sa pinakaharap. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinili ni Francis na maging pangunahing attacker. Ang katayuan ni Harry sa Skywater Yao race ay malamang na napakataas. Kung nakita ni Harry si Francis, tiyak na hindi niya ito bibitawan. Marami ring eksperto ng Skywater Yao race ang naroroon, at walang magawa si Francis kay Harry. Binigyan ni Francis ng malalim na sulyap ang Golden Armed Race trio sa pinakaharap. Ang multicolored Phoenix Nest sa paningin ay naging mas malaki at mas malaki. Zaw! Zaw! Maraming Phoenix-tailed birds ang agad na lumipad palabas mula sa pugad ng Phoenix. Iba-iba ang kulay ng bawat buntot ng Phoenix, ngunit lahat sila ay napakaganda. Patayin! Ang matanda sa damit na tela ay nasa pinakaharap ng grupo ng Sky Haze Race. Ikinumpas niya ang kanyang braso at pinakawalan ang nakakatakot na panggigipit ng isang tunay na Diyos. Whoosh! 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 Hindi mabilang na malabong asul na mga talim ng hangin ang nakapalibot sa matanda. Ang mga wind blades ay kinokontrol ng matanda, at maaari silang magbago sa anumang anyo na gusto niya. Ranggo ng 4 na tunay na Diyos. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Ang aura na pinalabas ng elder na ito ay tiyak na aura ng isang rank 4 true god. Ayon sa alam ni Francis, halos lahat ng puwersa sa gulong zone ay mayroong rank 4 true god. Kahit na ang rank 5 true gods ay pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Gayunpaman, napakahirap na makilala ang isang rank 4 true god o mas malakas sa Wild Ancient Secret Dimension dahil napakalaki nito. Ang nakadamit na elder na ito ay ang unang rank 4 true god na nakilala ni Francis sa Ancient Dream Realm. Zaw! Zaw! Maraming Phoenix-tailed birds ang biglang lumitaw sa likod ng grupo ng Sky Haze Race.
Ang mga phoenix-tailed bird na ito ay nanirahan sa mga panlabas na pugad ng phoenix, at kapag ang gitnang pugad ng phoenix ay inatake, sila ay lalapit upang tumulong. Kasabay nito, ang lakas at mga bloodline ng phoenix-tailed birds na ito ay mas mahina kaysa sa central phoenix nest. Pigilan mo sila. Huwag nilang istorbohin ang mga pangunahing umaatake ng grupo. Isang ranggo ng dalawang tunay na Diyos ang umungal ng malakas bago ang isang nakakatakot na berdeng apoy ay umalingaw-ngaw sa kanyang katawan. Gawin ang isang bagay. Bagamat ang iyong paglilinang ay mababa, dahil ikaw ay nakikilahok, huwag isipin ang tungkol sa pagpapabeya. Isang quasi-god prodigy ng Sky Haze race ang umungal kay Francis. Weng! Ipinalibot ni Francis ang lightning fire obliteration at itinulak ang isang palad ng apoy na kumikislap sa kidlat. Boom! Bam! Bam! Tatlong mahinang phoenix-tailed birds ay itinulak pabalik ng ilang dosenang yarda ni Francis at nasira ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Nanlaki ang mga mata ng Sky Haze race prodigy nang makita niyang nakakatakot ang palad ni Francis, at hindi na siya nagsalita pa. Bagamat nilinang ni Francis ang Dao of Fire, ang kanyang Fire of Wind Lightning ay naglalaman din ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang phoenix-tailed bird ay hindi nakuha ang kanyang kapangyarihan ng apoy. Ang likod talaga ang pinakaligtas, ngunit mahirap makuha ang magagandang bagay mula rito. Ang mga mata ni Francis ay kumikislap patungo sa harapan. Ang mga nagsasaka ng tubig at yelo ay nakikipagsagupaan laban sa phoenix-tailed bird sa harapan, at sila ay papalapit sa gitnang pugad ng phoenix. Kasabay nito, ang tunog ng labanan ay tumunog din mula sa iba pang dalawang direksyon. Sabay-sabay na pag-atake ng tatlong grupo ang nag-divert ng atensyon ng phoenix-tailed birds. Ngayon, lahat ng tatlong puwersa ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa gitnang pugad ng phoenix. Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang kapalaran. Sino ang nang-ahas na pumasok sa gitnang pugad ng phoenix-tailed bird race? Sa sandaling ito, isang pitong kulay na apoy ang sumulpat patungo sa grupo mula sa Sky Haze race. Boom! Hindi mabilang na mga linya ng apoy ang hiniwa patungo sa grupo ng mga tao na parang sides ng kamatayan. Arg! Dalawang ranggo ng dalawang tunay na Diyos ang naputol sa kalahati ng isang linya ng apoy. Pagkatapos ay sinunog ng apoy ang kanilang mga pinsala at pati na rin ang kanilang mga kaluluwa. Sa isang maikling sandali, dalawang rank 2 True Gods ang bumagsak. Isang rank 5 True God Phoenix-tailed bird. Nanginginig ang puso ng mga miyembro ng grupo nang huminto ang kanilang mga yapak. Huwag otres! Sa sandaling ito, ang rank 4 True God mula sa Sky Haze race ay kinuha ang dalawang eksperto na nag-cultivate ng Dao of Ice kasama niya at sinisingil upang pigilan ang rank 5 True God Phoenix-tailed bird. Whoosh! Whoosh! Pang! Hindi mabilang na mga linya ng apoy ang nagsalubong sa asul na mga blades ng hangin, at ang ilang mga manunood ay may malabong mga mata mula sa panunood. Ham! Ang Central Phoenix Nest ay mayroon lamang ilang phoenix-tailed birds ngayon. Nakita ng mga mata ni Francis ang lahat habang nakatingin siya sa pugad ng phoenix. Sa sandaling ito, halos lahat ng phoenix-tailed birds ay naakit palayo ng tatlong grupo, kabilang ang rank 5 True God Phoenix-tailed bird. Waterline Sacred Spirit Flower, Earth Spirit Fruit, Grand Mystic Blood Clotting G. Tumingin si Francis sa mga kayamanan na pumupuno sa pugad ng phoenix. Ang pambihirang Waterline Sacred Spirit Flower ay isa sa hindi gaanong mahalagang kayamanan dito. Higit pa rito, ang grado ng Waterline Sacred Spirit Flower na ito ay mas mahusay kaysa sa nakuha ni Francis kanina. Baka kaya kung nakawin ang mga kayamanang ito. Umikot ang mga mata ni Francis habang nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Maraming quasi-gods at true gods dito. Ang ilan ay kahit rank 4 true gods, at mayroong rank 5 true god phoenix-tailed bird sa magulong labanan din. Ang pagnanakaw ng mga kayamanan mula sa gitnang pugad ng phoenix ay magiging isang lubhang mapanganib na gawain. Napakatindi ng labanan. Imposibleng malaman nila. Nagpa siya si Francis na magsugal, ngunit nagsimula siya sa pinakamaliit na kayamanan. Spatial movement. Lumitaw ang isang ripple ng palihim na kapangyarihan ng eye bloodline sa paligid ng isang tiyak na kayamanan.
Sa gitna ng ripple ay isang whirlpool. Whoosh! Ang gininto ang asul na bulaklak ay nawala sa manipis na hangin. Sa susunod na sandali, isang kakaibang gininto ang asul na bulaklak ang lumitaw sa sukat ng kaliwang mata ni Francis. Ang tagapag-alaga ng phoenix-tailed birds ay walang nalaman. Ang Sky Haze Race ay walang mga eksperto na dalubhasa sa mga spatial na batas, at kahit na naramdaman nila ang kaguluhan sa kalawakan, hindi nila akalain na si Francis ang palihim na nagnanakaw ng mga kayamanan. Tagumpay. Tuwang-tuwa si Francis. Nakaramdam siya ng tagumpay matapos magnakaw ng kayamanan sa ilalim ng ilong ng ilang daang quasi-god at true god na eksperto. Gayunpaman, kung ihahambing sa nag-iisang kayamanan na kinuha ni Francis, ang pugad ng Phoenix ay mayroon pa ring hindi mabilang na iba pa. 1182. Ang nakakasilaw na mga ilaw ng bawat kulay ay tumakip sa tatlong larangan ng digmaan. Sabay-sabay na sumulong ang tatlong grupo at nakipaglaban sa phoenix-tailed birds. Sa tukso ng malaking kayamanan sa kanilang harapan, ang potensyal ng lahat ay nag-alab. Sa partikular, mayroong isang malaking bilang ng mga quasi-gods sa mga grupo. Napakatalino nila, kaya ang pagtaas ng kanilang lakas ay ang pinakahalata. Atake. Nasa harap natin ang pugad ng Phoenix. Nakikita ko ang Golden Essence Fruits, Sky Lotus Dark Green Grass. Ang divine senses ng mga pangunahing attacker ay dahan-daang pumasok sa pugad ng Phoenix at nakakita ng maraming cultivation resources na nagpabaliw sa kanila. Si Francis ay nasa pinakalikod ng grupo. Wala siyang problema sa pakikitungo sa mas mahinang phoenix-tailed birds. Kung ikukumpara sa mga nasa unahan, wala talagang panganib para sa mga nasa likod ng grupo, ngunit ang mga nasa likod ay halatang mas kaunti ang nakuha. Gayunpaman, ang lahat ay may pagbubukod. Bago pa man makapasok ang lahat sa pugad ng Phoenix, sinisimulan na ni Francis na mangolekta ng mahahalagang mapagkukunan mula sa pugad ng Phoenix. Dama po ang tingin ni Francis sa isa pang damo. Golden Serpent Scaled Fruit, ikaw na ang susunod. Sa pagkakataong ito, nag-target si Francis ng mas mahalagang mapagkukunan. Lumitaw ang ripple ng I-Bloodline power sa palibot ng Golden Serpent Scaled Fruit. Sa gitna ng ripple ay isang whirlpool. Shua! Sa susunod na sandali, ang gininto ang serpent-scaled fruit ay nawala sa manipis na hangin. Magaling! Tuwang-tuwa si Francis habang hinahanap niya ang susunod na target. Mayroong hindi mabilang na mahalagang mga mapagkukunan sa pugad ng Phoenix, at sila ay tulad ng nakasisilaw na mga bituin na naging dahilan upang maging malabo ang mga mata ni Francis. Sa sandaling ito, ang phoenix-tailed birds ay nakikipaglaban sa tatlong grupo. Walang sino man sa magkabilang panig ang mag-iisip na ang mga mapagkukunan sa pugad ng Phoenix ay unti-unting nababawasan. Sa tuwing kukuha si Francis ng resource, magbabago siya ng mga spot. Ang tatlong puwersa sa paligid ng Phoenix Nest ay patuloy na nagtutulak pasulong sa Phoenix Nest. Go! Halos marating na ng tatlong puwersa ang pugad ng Phoenix. Isang matanda ang umungal sa dilim ng kagubatan. Whoosh! 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 8 numero ang umangkas patungo sa pugad ng Phoenix. Sila ay mula sa blue-scaled race. Kasabay nito, maraming iba pang mga figure ang lumipad mula sa paligid ng Phoenix Forest. Halos lahat ng mga taong ito ay nagmula sa 4.5 bituin na puwersa. Nagtago sila sa buong oras na ito, naghihintay ng tamang sandali. Sa hitsura nito, malapit nang makapasok ang tatlong grupo sa pugad ng Phoenix. Napaisip si Francis. Kung ang tatlong puwersa ay patuloy na lumalapit sa pugad ng Phoenix ng ganito, ang phoenix-tailed birds ay itutulak pabalik sa pugad ng Phoenix. Sa puntong iyon, hindi na magagawa ni Francis na magnakaw pa ng anumang mapagkukunan. Kailangan kong kumuha pa bago tuluyang makapasok ang tatlong puwersa. Nagsimulang maging matapang si Francis, at isang ripple ng I-Bloodline power ang sumaklaw sa dalawang mapagkukunan sa Phoenix Nest. Shua! Inalis ni Francis ang dalawang mapagkukunang ito. Magpatuloy. Patuloy na sinisiyasat ni Francis ang pugad ng Phoenix habang nakikipaglaban, na naglalok sa mga mapagkukunang kailangan niya. Sa tuwing magnakaw siya, 2 o 3 mapagkukunan sa pugad ng Phoenix ang mawawala. Sino ang nagnakaw ng aking sinaunang sangay ng espiritu?
Ang isang nakikipaglaban na rank 3 True God Phoenix-tailed bird ay nagalit at inilabas ang divine sense nito upang suriin ang paligid nito. Weng! Ang apoy sa paligid ng phoenix-tailed bird na ito ay agad na tumaas nang ito ay nagalit, at naglabas ito ng hindi mabilang na maraming kulay na mga lambat ng apoy. Ang phoenix-tailed bird na iyon ay nag-iwan ng marka ng divine sense sa sinaunang espiritu. Pinunasan ni Francis ang kanyang malamig na pawis. Sa kabutihang palad, hindi naramdaman ng phoenix-tailed bird ang ancient spirit branch sa loob ng dimensyon ng mata ng Diyos. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkagambala ng phoenix-tailed bird na ito, napagtanto nito ang iba pang phoenix-tailed bird na ang mga mapagkukunan sa pugad ng phoenix ay nabawasan. Ang phoenix-tailed bird na ito ay tumira sa pugad ng phoenix gabi at araw, upang masabi nila kung ano ang sitwasyon sa isang sulyap lamang. Walang hiya. Sinong nangahas na nakawin ang ating mga kayamanan? Ang phoenix-tailed birds ay agad na nagalit at nagpakawalan ng mas matinding pag-atake laban sa tatlong puwersa. Whoosh! 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 Hindi mabilang na maraming kulay na mga lambat ng apoy ang pumuno sa kalangitan at tumilapon sa buong kagubatan ng phoenix. Kung ang isa ay hindi maingat, sila ay hiwa-hiwain. Bakit ang mga phoenix-tailed bird na ito ay biglang naging baliw? Mabilis na sugpuin sila. Nasusunog nila ang kanilang bloodline power at hindi na magtatagal. Ang matanda sa Sky Haze race na nakasuot ng tela ay umungal. Kilalang kilala sa grupo ang matanda na nakasuot ng tela, at siya ang haligi ng suporta. Hanggat hindi siya bumagsak, ang layunin ng labanan ng buong grupo ay hindi babagsak. Siniyasat ni Francis ang kanyang paligid. Ngayong nakabantay na ang phoenix-tailed birds, hindi na niya kayang kunin ang mga mapagkukunan ayon sa gusto niya. Nakakuha na ako ng sapat na mapagkukunan. Gagawin ko ito ng isa pa, pagkatapos ay huminto. Bulong ni Francis sa kanyang puso habang gumagawa siya ng desisyon. Ang mga mapagkukunan na nakuha na ni Francis ay mula sa mga panlabas na gilid ng pugad ng phoenix. Bihira na ang mga ito para kay Francis, ngunit ang sentro ng pugad ng phoenix ay tiyak na may mas bihirang mga kayamanan. Tinarget ni Francis ang gitna ng pugad ng phoenix, at ito na ang huling pagkakataon. Tumingin ang kaliwang mata ni Francis sa pinakagitna ng pugad ng phoenix. Hu! Sa pinakasentro ng pugad ng phoenix ay may kakaibang sukat. Para itong pugad ng ibon na kulay bahaghari. Napuno ng ambon na kulay bahaghari ang hangin, at ang lahat ng mga kayamanan ay nagbigay ng kakaibang aura. Purple Night Mystic Dragon Branch, 6 Twist Yuan Forming Flower. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Ang alinman sa mga mapagkukunan dito ay maaaring magpakilo sa puso ni Francis. Ang balahibo ng buntot ng phoenix-tailed bird. Dama po ang tingin ni Francis sa ilang hindi pangkaraniwang magagandang balahibo sa buntot. Bagamat balahibo lamang ang mga ito, isang mahinang apoy pa rin ang nag-aapoy sa kanila. Narinig ni Francis ang Golden Armed Race na nag-uusap tungkol sa kung gaano kahalaga ang mga balahibo ng buntot ng phoenix-tailed birds. Kapag ang malakas na phoenix-tailed birds ay umalis sa phoenix nest na kanilang tinitirhan, sila ay mag-iiwan ng isang balahibo sa likod, at sa tuwing ang isang malakas na phoenix-tailed bird ay namatay, sila ay mag-iiwan ng isang balahibo sa karera. Ang mga balahibo ng buntot na ito ay dapat na mahalagang mga kayamanan para mailagay sila sa pinakasentro ng pugad ng phoenix. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Mayroong iba pang mga mapagkukunan sa dimensyong ito, ngunit tiyak na curious si Francis tungkol sa mga balahibo ng buntot ng phoenix-tailed bird. Ang dimensyong ito ay may kakayahang pigilan ang spatial na pagnanakaw, kaya hindi ko magagamit ang spatial movement dito. Ang lugar na ito ay katulad ng wine cabinet sa cellar ng Demigod Forgotten Garden. Hindi nagpadalus-dalus si Francis dahil, kung mabaigo siya, maaaring maramdaman siya kaagad ng phoenix-tailed birds. Mukhang kailangan ko ang maliit na paws ang magnanakaw para tumulong ngayon. Walang magawang ngumiti si Francis. Meow-meow. Isang kulay pilak na kulay abong maliit na pusa ang lumitaw sa balikat ni Francis. Ang itim nitong mga mata ay kumikinang sa isang malikot na liwanag habang sinisiyasat ang pugad ng phoenix sa di kalayuan.
Ito ang unang pagkakataon na pinayagan ni Francis ang maliit na pass ang magnanakaw sa Ancient Dream Realm, ngunit ang maliit na pass ang magnanakaw ay hindi masyadong mausisa at walang sinabi. Ang hitsura ng munting pass ang magnanakaw ay hindi rin nakatawag ng pansin. Pagkatapos ng lahat, mula sa pananaw ng iba, ito ay isang normal na mahinang alagang hayop. Matapos makipag-usap sa maliit na pass ang magnanakaw, muling dumikit ang kaliwang mata ni Francis sa magkahiwalay na dimensyon sa gitna ng pugad ng Phoenix. Whoosh! Kumalat ang ripple ng I-Bloodline power, at lumitaw ang maliit na pass ang magnanakaw sa gitnang pugad ng Phoenix. Gayunpaman, sa sandaling ang maliit na pass ang magnanakaw ay pumasok sa magkahiwalay na dimensyon, ang mga ekspresyon ng ilang phoenix-tailed birds na nakikipaglaban sa labas ay kapansin-pansing nagbago. Zaw! Zaw! Ang mga phoenix-tailed bird na ito ang pinakamalakas. Sa sandaling ito, sila ay nagalit, at pinandilatan nila ang mga tao sa harap nila na may pulang dugo na mga mata. Walang hiya. How dare you try to steal the treasures in our phoenix nest? Halos lahat ng phoenix-tailed birds ay umungal sa galit. Nais nilang bumalik sa pugad ng Phoenix, ngunit nag-aalala sila na, kung umalis sila, ang mga tao ay maaaring singilin ng diretso sa pugad ng Phoenix. Little Ling, umalis ka na. Sabi ng isang rank 5 True God Phoenix-tailed bird, at ang isang rank 4 True God Phoenix-tailed bird ay agad na naging purple-asul na apoy at nagmamadaling bumalik sa pugad ng Phoenix. Nataranta ang tatlong grupong umaatake ng buong lakas nang makita nila ang mga kakaibang aksyon mula sa phoenix-tailed birds. Ito ang pangalawang beses na nagalit ang phoenix-tailed birds. Anong nangyari? Marami sa mga tao ang may tanong na ito sa kanilang mga puso. Whoosh! Ang phoenix-tailed bird ay mabilis na bumalik sa pugad ng Phoenix. Ang isang pusa ay makikitang ibinubuka ang bibig at nilalamon ang ilan sa pinakamahalagang kayamanan sa pugad ng Phoenix. Magnanakaw kang pusa, bumalik ka dito. Umungal ang phoenix-tailed bird habang umaalingaw-ngaw ang apoy sa paligid nito. Hindi mabilang na mga linya ng apoy ang pumulupot patungo sa maliit na pass ang magnanakaw, ngunit isang alon ng kapangyarihan ng I-Bloodline ang biglang tumakip sa maliit na pass ang magnanakaw. Sure! Nawala sa hangin ang maliit na figure ng magnanakaw na pusa. Hindi maganda, ang mga balahibo ng buntot ng ninuno ay ninakaw. Ang ekspresyon ng phoenix-tailed bird ay agad na napuno ng takot at gulat habang nagmensahe ito sa makapangyarihang phoenix-tailed birds. Ang balita tungkol sa mga balahibo ng buntot ng ninuno na ninakaw ay agad na kumalat sa phoenix-tailed bird race. Boom! Hoo! Halos 100 phoenix-tailed bird na malapit sa pugad ng Phoenix ang nasunog ang kanilang bloodline power, at kumalat ang isang surge ng kanilang nakakatakot na 10,000 ancient races na bloodline pressure. Patayin! Patayin ang lahat ng taong ito. Ang galit ng mga phoenix-tailed bird na ito ay hindi napigilan, at sila ay umungal sa sobrang galit. Matapos ang mga balahibo ng buntot ng kanilang ninuno ay ninakaw mula sa pugad ng Phoenix, ang phoenix-tailed birds ay ganap na nagalit at inatake ng walang anumang pag-aalaga. Boom! Boom! Ang mga bloodline ng mga grupong umaatake sa phoenix-tailed bird race ay hindi mas malakas. Ang ilan sa mga karera ng 4.5 bituin ay nireranggo lamang sa 2,000. Nagsimulang mapigil ang tatlong grupo dahil sa pagkakaiba ng mga bloodline. Ang mga balahibo ng buntot sa pugad ng Phoenix ay ninakaw, kaya lahat ng phoenix-tailed birds ay nagalit. Imposible, hindi pa tayo nakakalapit sa pugad ng Phoenix. Ang tatlong grupo ay lubos na nadismaya. Matagal na silang nag-away, ngunit nangyari ang ganoong sitwasyon nang makarating na sila sa pugad ng Phoenix. Nangangahulugan ito na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay napunta sa basura. Gayunpaman, ang pagliligtas ng kanilang sariling buhay ang pinakamahalagang isyu ngayon. Ang phoenix-tailed birds na nagbabantay sa pugad ng Phoenix ay wala nang pakialam sa kanilang sariling buhay at ginagamit ang kanilang buhay para patayin ang kalaban. Boom! Whoosh! Whoosh! Ang mga nakakatakot na linya ng apoy ay bumagal patungo sa lahat. Walang puwang kahit saan. Umalis. Bumantong hininga ang nakatatandang Sky Haze Race at nagutos. Itong aura ng apoy.
Ang rank 5 True God Phoenix-tailed bird na nakikipaglaban sa elder na nakasuot ng tela ay nakadama ng pamilyar na pakiramdam ng apoy. Tumingin ito sa paligid at agad na nilock si Francis. Hindi maganda. Sa sandaling makita ng rank 5 True God Phoenix-tailed bird si Francis, tumindig ang kanyang balahibo. Nanlamig ang kanyang mga buto, at nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Whoosh! Mabilis na umatras si Francis. Siya ang taong pinakamabilis na nakatakas sa buong grupo. Duwag. Basura. Mabilis siyang umatras. Maraming tao mula sa Sky Haze Race ang nagsalita ng may pang-aalipuste nang makita nila ang nagpapanik na ekspresyon ni Francis, ngunit walang pakialam si Francis. Sa sandaling ito, ang pagliligtas sa sarili niyang buhay ang pinakamahalagang bagay. Ang iba ay walang nakuhang kahit ano, ngunit ang nakuha niya ay sapat na para mamula ang mga mata ng rank 5 True Gods. Tulad ng inaasahan sa Phoenix-tailed birds. Ang kanilang kontrol sa apoy ay umabot sa napakataas na antas. Natigilan si Francis. Ini-teleport ni Francis ang maliit na paws ang magnanakaw sa sandaling kinuha nito ang balahibo ng buntot. Nanatili lang ito sa kanyang balikat ng isang iglap, ngunit isang mahinang bloodline na aura ng apoy ang dumampi sa kanyang katawan. Zaw! Zaw! Ang sigaw ng Phoenix-tailed bird na ito ay malutong at maliwanag. Ang mga tingin ng lahat ng Phoenix-tailed bird sa Phoenix Nest ay agad na nakalock sa grupo ng Sky Haze Race. Patayin silang lahat at bawiin ang mga balahibo ng buntot ng ninuno. Ang rank 5 True God Phoenix-tailed bird na ito ay may seryosong ekspresyon. Boom! Hoo! Malaking bilang ng Phoenix-tailed birds ang nagpalit ng target at tumungo sa Sky Haze Race. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro ng grupo ng Sky Haze Race ay may maputlang mukha. Mayroong hindi bababa sa 50 Phoenix-tailed birds na natipon sa harap nila. Ang gayong nakakatakot na bilang ay sapat na upang patayin silang lahat. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.